Ganda guys. Di ba? Ganda niya. Tapos pag nilag yung isa, ayan nalalagay siya dito. Malagay naman. Ganyan siya guys. Ayan na! Charan! Magic. Yun guys, good afternoon. Ito na, late na naman po ako nag-start. Good afternoon sa inyong lahat, sa mga kaibigan ko at saka sa family ko na nanonood. Thankful pa rin ako kahit na hit nyo ako, alam ko nanonood kayo, thank you. At saka sa mga basher po dyan na alam kong kamag-anak ko din, thank you po. At saka sa mga friend ko po na hindi pa nakakapanood, lalo na po especially yung mga nasa Hawaii, please follow nyo naman po ako. Ipakishare naman po sa mga friend and co-workers natin before, sa mga co-workers ko before, sana naman po mag-subscribe kayo sa channel ko, sa Angel Vlog. Guys, please, it's a big help for me kasi for now, wala akong work ngayon. Nandito ako ngayon sa Pilipinas. Marami po akong inaayos ngayon. Pero pagbalik ko po dyan sa Hawaii, may papasukan naman na akong trabaho. But dito muna tayo sa Pilipinas kasi sa tagal din po na hindi ako nakauwi. Marami po akong inaayos ngayon dito na hindi ko naayos ng ilang taon. And then yan guys, please lang guys, mag-leave naman kayo ng message or suggestion, any suggestion. Wag po kayo mahiya mag-message sa akin. Kahit ano pong message, okay lang po, tanggap ko po yun. Hindi po ako magagalit. Mas lalo na po kung meron po kayong suggestion na gusto nyo pong gawin ko sa vlog ko para mapaayos at madagdag po dun sa aking content. Sobrang big help po para sa akin yun. Please naman po mag-leave po kayo ng message sa akin kung ano pa pong gusto nyo ipagawa sa akin. Wag lang po nyo akong patatamblingin or kung ano pong exhibition dahil hindi po natin kaya yan dahil syempre medyo nasa na rin tayo na may edad-edad na rin tayo ng konti. So kailangan may may limit na rin yung pagkilos-kilos natin. Pasayaw, kanta, kaya ko yan. Gora ako dyan. And then guys, yun guys, sana natutuwa kayo sa mga ibang mga videos ko na minsan may kadrama, minsan mayroong kabaklaan, alam mo yung pa-joke-joke na ganyan. Ganun talaga ako guys, minsan ngingiti, minsan parang baliw, minsan iiyak. Ganun talaga ang attitude ko. Kasi ako nilalabas ko kasi ako yung tao na hindi ko tinatago kung ano yung nararamdaman ko, nilalabas ko. Actually, syempre pag nag-vlog ka naman, alangan naman, syempre, para ding yan artista din yan parang alam mo, hindi ko hinahangad na maging artista ako, but parang ganun din. Hindi naman sa lahat ng oras may tatago mo kung anong meron ka. Malalabas at malalabas din yun. So yun guys, I hope guys na mag-enjoy kayo sa mga mga vlog na ginagawa ko. And then sa mga hindi naman nag-i-enjoy, thank you rin basta sinisilip nyo o pinanonood nyo yung aking video. It's a big thankful po sa akin yun. Sobrang pasalamat po yun sa akin. It's a blessing na rin po yun. And then I hope guys na yung mga tao na ngayon na merong mga karamdaman o yung may mga tao na para hindi okay ang buhay, mag-pray lang po tayo, wag po tayong mawala ng pag-asa. Meron pong darating na biyaya para sa atin, hindi man ngayon natin makuha, later on malay mo bigla na lang kinabukasan. Kasi ako ganun ako guys, share ko din sa inyo, paulit-ulit ko sinasabi yan noon sa video ko na ako sobra noon inaakala ko na parang katapusan na ng mundo kasi sobrang hirap or paghihintay ng blessing ang iniintay ko. But sabi nga nila in time, sabi niya gano'n, kailangan mahaba lang ang PC ng paghihintay natin, wag po tayong maiinip. Ibibigay rin po niya sa atin yan kasi ako sobrang lahat pinagdaanan ko yata nung nasa Hawaii ako, pero eto na ngayon nasa Pilipinas ako, masaya ako ngayon kasi sa tagal siguro na hindi ko rin nakasama yung pamilya ko dito, lalo na po yung dalawang apo ko dito, tsaka yung anak ko kasi dalawa po yung anak ko, dalawang babae. So yung isang anak ko hati nandun sa Hawaii, yung isa nandito. So thankful din ako dahil may anak ako dito na magte-take care dun sa syempre na iniiwan namin ng asawa ko na property. Siya yung hopefully lahat maging smooth ang dating or smooth yung gawa or lahat ng plan, pati yung yung lahat ng mga
plano namin ng asawa ko sana matupad at maayos lahat. Maging matapos po ng maayos yung pinapagawa namin na townhouse. Yun lang po yung hangad ko, kaya ako nandito kasi kung yung asawa ko hindi po pwede, so ako na lang nag-decide na maiwan dito. Since wala naman na akong work ngayon, dahil nga nag-quit ako sa work ko guys, kasi nasasabi ko rin sa inyo na kung gaano kagbigat ng trabaho. Housekeeping po ako. Sa housekeeping department po ako nagtatrabaho. I'm a housekeeper. So, yun, I decided to quit my job kasi hindi ko na po kakayanin na magtrabaho ng ganong kabigat. Although guys, alam nyo, nanghihinayang ako. Love ko yung trabaho kasi sa benefits pa lang, okay na okay ang benefits namin sa hotel, kung lalo na kung union ka. Kung part ng union ka, nagtatrabaho sa US, ang laki ng benefits. May makukuha kapag nag-retire ka, makakakuha ka tawag dito, retirement fee mo pag nag-retire ka sa dalawa. Magiging meron ka na sa SSS mo, meron ka pa sa union. So yun, kaya I'm so thankful din. Papasalamat din po ako sa Hyatt dahil po naging pamilya ko rin po at naging part po ako ng Hyatt Regency Waikiki po ako nagtrabaho. For 13 years po ako nag-work doon. Since that, yun, na-aksidente ako. Actually guys, twice na ako na-aksidente sa Hyatt. Yung yung na-injured ako. So, kasi sa sobrang bigat nga ng trabaho doon. Siguro kasi pagka syempre nagkakaedad ka, minsan may limitation na din yung move mo at saka yung bubuhatin mo, kasi talagang super heavy talaga yung mga nabubuhat namin. Although minsan syempre kailangan din namin ng help, tumatawag kami sa mga helper, yung mga houseman, ganyan. Pero meron pong isang na hindi namin pwedeng laging tatawagin ng helper na houseman, kasi gawain po namin yung lalo na sa bedding. Mabibigat po ang bed sa Hyatt, isa grand bed. So siguro doon, since nung nagpa-renovate ang mga hotel doon, siguro maraming mga workers din nai-injured, kasi syempre most of the time yung mga yata medyo parang nagkakaedad, pero meron din mga bata. Ang most of the time na nagiging injured nila sa shoulder, tapos yung back, lower back, and then yung knee. Yun yung mga una-unang nagiging damage sa akin. Itong shoulder ko, tsaka yung lower back ko, tsaka yung upper. So yeah, pagka medyo mayroong move ako minsan na hindi ba ganda, nararamdaman ko yung pain ko pa rin sa likod, na minsan napipress ako, parang hindi ako makagalaw, kasi pag gumalaw ko parang sobrang pain yung nararamdaman ko sa likod ko. Yun, na parang kala mo may mapapatid na ugat or something na ganon. Tapos yung shoulder ko nga, na surgery tayo, so iniingatan ko rin yung shoulder ko, dahil since na surgery nga ako, parang tama rin naman yung suggestion sa akin ng doktor ko na once na surgery ka na, you have to take care your yung shoulder mo, dahil kung hindi mo i-take care siya tapos babalik ka pa rin the same work, useless yung pinagawa mo sa shoulder mo. Babalik lang din yung yung pain at saka lahat ng nangyari sa iyo. So pag meron kasi ako mga coworkers na bumalik sa trabaho, naging worse yung naramdaman nila sa shoulder nila, kasi sila kasi open surgery, but yung akin is orthoscopic surgery, which is yung po ay hindi po open surgery siya. May pinix po na may ginamit pong parang siya, may camera po yun, tapos merong parang wire or something, hindi ko ma-explain ba't ganon. Binutasan lang yung dito ko tsaka sa may kilikili, tapos may pinix doon, tapos may nilagay po na parang anchor siya para mag-connect dito sa ko, sa shoulder ko tsaka dito sa bicep ko, kasi nga damage po siya. May nilagay dito parang siya, kinlip na ganoon. Yun ang ginawa sa shoulder ko guys, kasi yung bicep ko din na siya, parang may na-damage din sa kanya, so naka-anchor siya dito. Na yun ang nangyari sa shoulder ko. Yun guys, mahaba na yung kwento natin, but guys, advance ko na ngayon, yung sasabihin ko na magpapasalamat ako sa inyo sa mga nag-subscribe sa akin, tsaka nanonood ng vlog ko. Thank you guys, and then don't forget to like and share my video. And
always be thankful po sa kung ano po meron tayo ngayon. Kung nabubuhay po tayo at nagigising tayo sa umaga, sobrang blessing na po sa atin yun. Yun lang po yung laging sinasabi ko sa inyo at iiwan ko sa inyo. Be thankful sa lahat po ng meron tayo. Kung ano man, ako kasi ano na ko, kahit na may mga pagsubok akong dinaanan, hindi po ako nagko-question sa kanya. Nagiging ano pa rin ako, think positive pa rin ako na mayroon mangyayari pa rin maganda. Yun guys, yun lang yung masishare ko sa inyo. And God bless you, yun lang. Don't forget to like and share, and please leave the message down below, and please ano lang po yung bell, balembang lang natin yung bell natin din sa baba. And then thank you guys, God bless you guys. Ayun, dito na kami sa Ayala. Pupunta kami dito sa Ayala. Ngayon, balik kami kahapon, nang galing na kami dito. Ngayon, pupunta kami dun sa agency guys. Kasi nga, bumili kami ng nakabili na kami guys. Yun guys, share ko po sa inyo. Na kapag na po kami nung Makalawa. Makalawa yun yesterday. Nakabili na kami guys. Share ko na din yun dun sa unang video ko. Na nakabili na kami ng ticket guys. Ayun, ipapaano ko po yun, ipapa-game ko po yun kung magkano po yung ginastos namin. Watch po kayo pagdating namin galing doon sa pagkagaling namin Hong Kong Disneyland guys. Kami doon 4 days, 3 nights guys. Yun. See you later guys. Yan guys. Dito na kami, galing kami ng galing Ayala Mall. Sa Ayala Mall kami sa trabaho ni Tita Mall. Kasi ano ba ginawa natin sa Ayala Mall? Nagpa-update kami kasi Luggage, yung nagpa-add kami ng luggage, check-in, 20 kilos. yung mag-check-in luggage. Kasi sana yung kukunin namin yung carry-in lang. Hindi po pwede kasi 7 pounds lang. 7 kilos? 7 kilos. 7 kilos lang per each. So, kukunti pa lang nalagay namin. Parang ang bigat na. So, mag-checking kami ng 2 luggage. Para ang binayaran namin is sa 2 luggage, 5,200. back and forth, round trip. Yung round trip niya is 5,200. Round trip 2020, so 40. Yeah. 40 kilos. 40 kilos. So, yun, natapos kami doon. Tapos, dito sinundo ko yung sinundo namin hipag ko kasi kukuha na namin yung dito sa EU. EO. Sa EO na yung namin, salamin namin okay na. Salamin na mahal. Pakita natin yan. Salamin na mahal. Ayan guys. Ayan yung niya. At least meron na siyang salamin, diba guys? Hindi na siya bulag. Ito naman sa akin, pang ko na to, nangunguleksyon yata tayo ng salamin. Pangalawa ko na to dito, tapos may salamin pa ako. Ayan. Ganda guys. Diba? Ganda niya. Tapos pag yung isa, ayan, nalalagay siya dito. Ganyan siya guys. Ayan! Taran! Magic, diba? Wow! It's amazing guys! Oo, ang ganda niya, diba guys? So, syala tayo. Syalan-syala. Ang ganda. Ang ganda, diba? Diba? Napakaganda. Pero, maganda rin yung price niya. Okay lang. Kasi, kung i-compare mo naman sa US yung price, mas mahal sa US kasi. Kasi yung pinagagawa ko, lang siya. Eto, katulad nito. Pero ito, matagal na siya. Pinagawa ko doon. Bago. Mga na to, bali, magto 2 years, 3 years. Magto 3 years na siya. Actually, nag-iba kasi yung ng grado ng mata ko dito, nagpa-adjust ako. So, yun. Meron na tayong may extra na ako pag bumalik ako doon. Hindi ko na kailangan bumili doon. Pero talaga naman kasi in fairness naman talaga dito kasi medyo mababa kumpara doon yung price niya. Yun, happy lang kasi nakuha na rin ng hipag ko yung salamin niya kasi wala siyang ginagamit na glasses kasi nag-work siya sa office, so kailangan niya yung needed talaga niya. Yun, sabi ko kumuha na siya. Sponsor natin guys.
Tanungin natin siya kung anong pakiramdam niya ngayon na may glasses na siya, guys. Pagpatay naman, depende siya sa sinag na. Masyadong light pa, so mamaya ko na lang siya i-adjust. Yan. Ganyan siya. Wow! Ang ganda! Ayan yung sa kanya, guys, so Hindi na ako bulag. nag-change siya sa pag, sa araw siya, yan. Ayun, ang ganda. Love it. Ano yan, meron ako dito, meron pa dito sa lab. Ang pinakamaganda kasi, guys, ito, natatanggal siya. Yeah. Yung ano nito, guys, meron na siyang ganyan, tapos meron pa akong ilalagay na sa yung para maging ano siya mag-change. Yan, pakita ko sa inyo, guys. Punta na kayo dito sa Robinson EO. Robinson. Yan. Yan. Di ba maganda? Huwag niyong kalimutan, EO. Punta kayo dito, guys. Maganda dito pang na Robinson. Pangalawa na to, nagpagawa din ako dun sa SM. EO sa SM Purview. Tapos dito naman tayo ngayon sa EO Robinson. Dito sa din, Purview din siya. Okay. Yeah. Gora na kami. Thank you, guys. Ayun, tapos. Mag-ano tayo? Magnet, guys. Magnet. Pwede mo siyang tanggalin. Yan, guys, tapos na kami sa EO. Punta kami ng nasa Robinson kami. Punta kami sa SM pa rin sa tapat. Nasa SM Purview pa rin kami. Robinson Purview pala. Punta kami ng SM Purview. Nasa Robinson kami ngayon. Kasi may bibilin pa kami na kulang namin para dun sa dadalahin namin pagpunta namin ng Hong Kong Disneyland. So, bilhin lang namin yun. Yan, happy na kasi maganda yung ko, satisfied ako sa salamin ko. Oh, di ba, guys?